Hello at welcome po ulit mga kaibigan sa You Shall Know the Truth at ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At atin naman po mga kaibigan tignan, no, ang isang video kung saan nagtatanong po ang isang matanda, no, na parang siya po ay naguguluhan, no, kung ano nga ba ang dapat na Bible translation ang atin pong masasabing accurate po, no. Para po tayo maliwanagan mga kaibigan, papanoorin po natin ang video ito. Watch this. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over 800 years ago. The Bible has been printed over 5 billion times, and there are 100 editions of the Bible in English alone. So the question is, which is the most accurate? Well, I'll leave that to the scholars. I'm just approaching this from a printing standpoint, that I have all of these Bibles and they all read differently. Now, some of you I know are curious. If there is a particular verse you would like me to look up in one of these Bibles that's 500 years old, right now, go to the comment section and put that in there, and I'll do the best I can to, in a future video, show you the verse and read it for you. Okay, no, mga kaibigan, naguguluhan po kasi si tatay, no, na kung saan nga ba yung the most accurate translation ng Bible. Kasi ito po kita niyo naman po ang laki-laki pa po ng mga Bible niya. At sabi niya, ano ba dito yung pinaka-accurate, no? Well, si tatay po wala pong problema kasi po confused po siya. Ang problema lang po sa bidyong ito, yung taong nag-upload ng bidyong 'to, nakita niyo po yung negrong 'yon, no? Kasi po yung negrong 'yon, marami pong video yang pinapalabas niya na hindi talaga totoo ang Bibliya at hindi talaga natin makakapagkatiwalaan, no? So, in-include niya po 'yun, yung video na 'yun, na para pinapalabas niya na wala talagang tama na translation diyan sa Biblia, no? So, para po maliwanagan natin mga kaibigan, atin po munang tignan ang history ng Biblia, paano ito nabuo, paano ito na-compile, at atin pong tignan mga kaibigan sa bandang huli kung ano nga ba ang totoong dapat nating basahing Biblia na most accurate po na translation ng Biblia. So ito po mga kaibigan, no, tingnan po natin muna yung history ng Bible. Ito po, nung time po ni Moses, isinulat niya po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At meron pong mga dates yan mga kaibigan, no, based on sa kanila pong archaeological studies, no. That is 1446 BC, 1405 BC, and then 1405 po lahat yan, respectively, no. At ito pong Torah po kasi tawag dito, yung 5 books of Moses, no. Isinalin po ito in Samaritan language, no. Ito po yung Samaritan version o translation ng mga Samaritan, no. This 5 books was translated into Samaritan language in 400 to 200 BC. So yan po, ibig sabihin, totoo talagang nag-exist itong Biblia. Wala pa po si Jesucristo, meron na pong Torah na nakasulat, no? So, bakit nga ba isinulat ito into o translate ito into Samaritan language, no? Ito po kasi ang ano diyan mga kaibigan, no? Noong bumalik po sina Zerubbabel at Joshua doon sa Jerusalem to rebuild the Jerusalem, no? Ah, meron po kasing mga taga Northern Tribe of Israel na tinatawag sila pong mga Samaritans, no? At sila po ay sana, sabi nila, tutulong sila sa pag-build ng temple in Jerusalem, pero umayaw po sina Zerubbabel at Joshua. Mababasa po dyan sa Book of Ezra at atin pong tingnan na mamaya mga kaibigan. At ito po ang patunay na ang 5 books of the Bible was already exist, no, before Christ, dahil po dito, no,
The Temple Mount was not in Jerusalem but in the Mount Gerizim, and it was built in 450 to 400 BC ng mga Samaritans, the northern tribe of Israel. So ang tanong, paano po nagiging ganun ang istorya, mga kaibigan, na hindi po sumang-ayon si Zorobabel na tulungan sila ng mga Samaritans, mga Israelites naman po yun. Atin pong tingnan kung mga Israelites po nga ba sila o may dugo pa po silang dugo ni Abraham, at bakit po nag-refuse si Zorobabel and Joshua, no, to help them to build the second temple. Ito po, mga kaibigan, ito pong basahin yan sa Ezra chapter 4 verse 1. Ito pong pagkasabi, "Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of captivity builded the temple of the Lord in Israel, and then they came to Zerubbabel, no, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you, for we seek your God, as ye do. And we sacrifice unto him since the day of Isarhadon, king of Ashur, which has brought us up hither. But Zerubbabel and Joshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, Ye had nothing to do with us to build the house of God." So nag-refuse po sila sa mga taong yun. No? So sino ang mga taong yun? Of course, that is the Samaritan, the northern tribe of Israel. No? At ito po sabi diyan, "But we ourselves together build unto the Lord of Israel as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us." Kasi po si King Cyrus po ang nag-utos sa kanila to rebuild the second temple in Jerusalem. At ito po, mga kaibigan, no? And this group of the people was built in the temple of Mount Gerizim in 450 BC to 400 BC. Okay, ibig sabihin po, mga 15 years po nilang binild yung Jerusalem o yung templo nila doon sa Mount Gerizim, no, to counterfeit the temple of Jerusalem, no? At yan pong templo na yan, winasak po yan ni John Hyrcanus on 128 BC. At ito po ang patunay, mga kaibigan, that the Bible was true and can be trusted, because the history, mga kaibigan, tumuturo po talaga na tama po yung nakasulat sa Book of Ezra. Yun po, mga kaibigan, no? Kasi yung librong yun, pinapost niya kasi yung mga video ng ibang tao na pinapalabas nila na yung Biblia talaga ay hindi talaga mapapagtitiwalaan, no? At ito rin po, mga kaibigan, no? Kaya po noong si Kristo na po ay nagkatawang tao, in John chapter 4 verse 19 to 21, ito pong pagkasabi, "The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our father worship in this mountain." Yun po yung Mount Gerizim, yung sinasabi ng woman. Kasi po yung Jacob's Well na pinag-uusap doon, kung saan nag-uusap si Kristo at yung Samaritan woman na ito, ay malapit po doon sa Mount Gerizim. Yung tinatawag niya pong Mount Gerizim ay tinuturo niya, yung mountain na sinasabi niya doon sila nag-worship, tinuturo niya po yung Mount Gerizim ng babaeng ito. That is, and she say that Jerusalem is the place where men ought to worship. No? At sabi niya ng babae, bakit niyo po sinasabi na sa Jerusalem dapat kami masumimba? Kasi po meron naman kaming mountain na dapat kami magsamba, at yun po ang Mount Gerizim, yung ibig sabihin ng babae. Ano sabi ni Kristo sa 22? "Ye worship, ye not know that what, no? We know what we worship, for the salvation is of the Jews." So, ibig po sabihin, mga kaibigan, no? Parang ano yata, no? Ito, no? Bakit mo magpas 21, no? So, sabi diyan ni Jesus Christ, no? So, dun sa 21, no? Darating din ng araw na hindi na po kayo wo-worship dito sa Jerusalem at saka wo-worship doon sa Mount Gerizim, sabi niya din ni Jesu Kristo diyan, no? So, yan po, mga kaibigan. At bakit po napunta po yung mga tao diyan sa Samaritan, the northern tribe of Israel? Hindi na ba sila kadugo ni Abraham nung time ni Zerubbabel at nung time ni Jesu Kristo? Ito pong pagkasabi diyan sa 2 Kings 17 verse 5 to 6.
Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Jerusalem or Samaria, the part of Israel, the northern tribe of Israel, and besieged it 3 years. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Hala, in Hebor, by the river of Goshen, in the cities of the Medes. Yan po, kinaptive po nila. Ibinihag po ng king of Assyria yung 10 tribes of Israel papunta po doon sa Medes, sa Goshen, sa Hebor. Wala po sila sa likod ng icy wall o natawag nilang ng Antarctic. Kasi po yung mga flat earthers naniniwala po na yung 10 tribes of Israel daw doon po nakatira sa likod ng icy wall natin, no? Doon pa lang sinungaling na itong mga flat earthers na ito. Kasi po yung Biblia nagsasabi na nandun sila sa Medes, nandun sila sa Goshen, sa Hala, sa Hebor. Wala po sa likod ng Antarctic, no? Ocean. Wala po doon sa likod, no? Napakasinungaling kasi naman ng mga flat earther na ito eh. Ngayon mga kaibigan, wala na po doon yung 12 tribes of Israel doon sa yung 10 tribes of Israel doon sa northern tribe of Israel which is called Samaria. So, sino na ang pumalit doon? Ito mga kaibigan. And 2 Kings 17:24, and the king of Assyria brought men from Babylon and from Koltha and from Ava and from Hamas and from Sepharvaim and placed them into the city of Samaria instead of the children of Israel, and they possessed Samaria and dwelt in the city thereof. So, ibig sabihin, iba't ibang lahi na po doon sa Samaria ang nakatira doon. Kaya po nag-refuse po si Zerubbabel para tulungan sila na mag-build ng second temple. At sinabi po ni Kristo doon sa woman na yon na kinakabig po ng mga disipulo na yung woman na yon ng kausap ni Kristo ay hindi po Israelites. He was Gentiles. Kaya po sabi ni Kristo diyan sa Matthew chapter 10 na wag mo muna kayong pumunta doon sa lugar ng mga Samaritans, punta muna kayo at hanapin nyo yung mga lost sheep of Israel. Kasi po yung mga Samaritans was not the flesh and blood of Abraham. They are all Gentiles based on the story, the 2 Kings chapter 17 verse 24. Yun ang mga kaibigan. Yun po ang istorya, ang story kung bakit po nakabuo sila ng Samaritan translation na Torah. So hindi po nila in-include yung books of Joshua, Judges, Ruth, 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, etc. Papunta pong Malakay. Hindi po nila in-include yun. No? So, doon lang po sila naniniwala sa Book of Torah. So, ibig sabihin, yung Samaritan translation lang po ay 5 lang po yung books na nandyan. Hindi kagaya natin ngayon na ang Old Testament ay marami pong books. No? Yan po ang history niyan, mga kaibigan, kung bakit nagkaroon ng Samaritan translation. Okay. Nakalimutan natin i-insert mga kaibigan ang ating source at atin po munang tingnan dito. Mga kaibigan, no, ay atin po i-insert yung ating source dito mga kaibigan na yung mga Bible talaga, no, ay ating tingnan ang pagkasulat nito, kung kailan at kung sino ang nagsulat nito mga kaibigan. Ito po, magdagdag po muna tayo dito ng isa pang screen. Window captured and then at yan po mga kaibigan, nakita nyo po dyan lang kaibigan, no? Parang maliit, no? Hindi nyo po kayang so palakihin po muna natin mga kaibigan. Filter muna tayo. Yan po mga kaibigan, tingnan nyo po. Kung sino po ang nagsulat ng Old Testament at ng New Testament po mga kaibigan, no? Nalubat niya yung natin. Tingnan nyo po mga kaibigan, no? Ito po, nakita nyo po dyan sa screen, no?
yung Genesis, Exodus, yung mga Joshua, nandiyan po yung mga timeline nila mga kaibigan kung kailan po ito, sila, isinulat 'no. And then yung pinaka-last nga po diyan po sa Malakay which is 470 BC. Ngayon ang tanong mga kaibigan, sino po ang nag-compile ng books na 'to, ng books ng Old Testament 'no? Papaano po 'no, nabuo ito ang Old Testament na ito? Ito po mga kaibigan atin pong tignan, ah, ito po 'no, the Old Testament was compiled by Ezra and the group of the scribes in 400 BC. Ibig sabihin wala pa po si Christ, meron na pong Old Testament at tinawag po nila yung Scripture 'no? At ito din po, the Old Testament was translated by Greek in Greek, no, by the 72 Hebrew scholar by order of Ptolemy Philadelphus, king of Alexandria, Egypt, around 250 to 120 BC, and called it Septuagint. No? Kaya po mga kaibigan, meron pong Samaritan translation, yung 5 books of Moses. Meron pong Hebrew text, no? Ayan po ay yung totoong yung Old Testament natin ngayon, no? At yung Old Testament na yan mga kaibigan, ay translate din po into Greek at tinawag po yang Septuagint. At diyan po nakalagay na yung mga words na Exodus, Leviticus, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at yung may mga books na, no? Ibig sabihin, nilagyan na ng mga title yung kada books, mga kaibigan, papunta po ng mga prophets. Yan po, no? At diyan po, mga kaibigan, nabuo din yung Deuterocanonicals, yung Maccabees 1, Maccabees 2, Judith, Esther Greek, no? Tobit, Bel and the Dragon, no? Sino pa yung Daniel in Lions din, no? Mga ganyan mga books. Hindi po yung compiled ng Roman Catholic Church, no? Diyan po ay nabuo na nung time pa ng pag-translate nila into Greek at tinawag nila po itong Septuagint translation. Yan po mga kaibigan, no? At punta po tayo ulit sa source natin mga kaibigan. Ito pong New Testament. Makikita nyo po dyan. Yung New Testament po mga kaibigan, yan po, no? Nakasulat yan kay Matthew. Yan, may mga dates po yan mga kaibigan hanggang Revelation, no? Noong 95 AD. Ang tanong mga kaibigan, sino ba ang nag-compile nito? At paano po nabuo yung Old and New Testament? Ito po mga kaibigan, natin pong tignan. Anastasius of Alexandria, 367 AD, in his Esther letter, no, Anastasius listed the modern 27 books of the New Testament canon as authoritative using the term canonized. Siya po ang bumuo ng New Testament, no? Si Anastasius of Alexandria po, hindi po siya Roman Catholic Church. Wala pa pong Roman Catholic Church nung time niya. No? At siya po ang bumuo ng 27 books of the New Testament. Yung Easter po dyan mga kaibigan, hindi po yung Easter ngayon ha. Ibang-iba po yung Easter ngayon na kailan ba nila i-celebrate? April, no? April 2 and 3. Hindi po yan pareho yung Easter noon ngayon Anastasius Alexandria. Magkaiba po. No? Claim lang po ng Roman Catholic niyan that Anastasius of Alexandria was their church father. Hindi po totoo yan. No? Wala pong katotohanan yan. Ito pa rin mga kaibigan. At sino po ang naglagay ng mga chapter in the Bible? Okay, tingnan po natin. Stephen Langton, the Archbishop of Canterbury, no? Canterbury, no? Bury is credited with dividing the Bible into the modern chapter divisions around 1227 AD. While early scholars experimented with the division, Langton's system designed the study and reference became the standard. These chapters were first used in the 1382 John Wycliffe Bible. Nakapagtataka lang, no, na si Stephen Langton ay isa po itong Roman Catholic Church. Pero nung ginamit po ni John Wycliffe yung kanyang style ng chapter at verses, bakit po sinunog ng Roman Catholic Church yung Bible na ginawa ni John Wycliffe? Na doon din naman siya bumase kay Stephen Langton, no?
na mga chapter at verses. So, ibig sabihin po, hindi po tinanggap ng Roman Catholic Church yung ginawa ni Stephen Langton. Eh, kung tinanggap nila yon, di sana tinanggap din nila yung Bible ni John Wycliffe. Eh, bakit nila sinunog? Kasi daw heretic. Kung heretic po yung chapter at verses o yung ginawa ni John Wycliffe na Bible translation, ibig sabihin heretic din si Stephen Langton na gumawa ng mga chapter na yon. Kasi po, doon din bumasi si John Wycliffe sa mga chapters na ginamit o ginawa ni Stephen Langton. Ibig pong sabihin, wala pong mali sa translation ni John Wycliffe na Bible. Wala pong mali. Pag sinabi nilang mali yung ginawang Bible version o translation ni John Wycliffe, ibig sabihin mali si Stephen Langton. Ano naman kasimple. Okay, ito po mga kaibigan, meron na pong Old Testament, meron na pong New Testament, at meron na po mga chapters yung Bible. Okay, sino naman po ang lumagay ng mga verses na ito? The Geneva Bible first published in 1560 was written from first English translation including both chapters and verses division. Geneva Bible po yung first Bible English translation na meron pong chapter at verses na. Yun nabuo na po. Meron na pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka so on so forth. Meron na mga chapter yan, meron na mga verses yan, no? At doon po nabuo sa Geneva, lugar ng Geneva, noong 1560. At sino po ang gumawa ng Geneva Bible? While the early Bible used chapter division introduced in the 13th century, the Geneva Bible was the first to adopt the modern numbering system for verses, which was created by the Persian printer Robert Estienne in 1551. Si Robert Estienne po isa pong Roman Catholic Church by birth, but bumasa po siya ng Biblia and he became the Protestant. But because of that, no, so translate niya yung Greek and Hebrew text, no, into English with chapters and verses. At yun na po nakompleto ang Bible with chapters and verses at may mga Bible, may mga books na mga pangalan. Nung nabuo na itong Bible verses and chapters at sa mga divisions of the Bible, so kiniklaim na ng Roman Catholic Church na sila na yung may-ari. Sila daw kasi yung nag-compile, sila naglagay ng chapter, sila naglagay ng verses, puros naman po kasinungalingan. Maya naman po sana sila. Hindi po nila tinanggap kasi yung kay Stephen Langton eh. Bakit i-claim pa nila yun? Hindi na nga nila tinanggap yun eh. Ito po, inadapt rin po yan ni Robert Estienne sa first Bible English translation. No? So yun na po, mga kaibigan, nabuo na po, no, yung Bible version natin, ang ginagamit ngayon, na mayroon pong mga chapters and verses. Ngayon, ang tanong ni Tatay, ano nga ba ang most accurate Bible translation o na dapat nating basahin? Ito po mga kaibigan kasi po, yung ginawa rin po ni Robert Estienne, na pag translate niya into English, yung ginawa niya ng chapter at verses, inadapt rin po yan ng King James Version. No? At yung King James Version po ang binasihan ni Dr. Strong para gumawa po ng accurate definition of words diyan sa Bible. Pag meron po kayong hindi maintindihan diyan sa Biblia, punta po kayo sa James Strong Hebrew and Greek Bible. Kasi po diyan po in-explain ni Dr. James kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga laws, yung mga akatarton na yan, yung ibang mga, sabi nila yung mga pagkain na pwede nang makain, kahit karumal-dumal pwede nang makain. Punta po kayo diyan mga kaibigan kung ano talaga ang ibig sabihin yan ni Paul at Peter at ng iba pang mga apostles sa kanilang mga sulat. Kasi po ito po ang pagkasabi in 1822, 1894, a professor of exegetical theology at Brough Theological Seminary wrote the Strong's Exhaustive Concordance of the Bible and its accompanying Hebrew and Greek dictionary published in 1890. It mapped
every King James Bible word into its original language root using a unique numbering system. Kaya po kung confused po kayo at parang may mali sa mga sa nababasa niyong Biblia, punta po kayo ng Strong Concordance ng Bible into Hebrew and Greek. Meron po kayong explanation diyan. At diyan niyo po malalaman kung yang translation na binabasa niyo ay may dagdag at bawas. At diyan niyo rin po malalaman kung confused po kayo sa mga nakalagay diyan, at kung gusto niyong maliwanagan, punta po kayo diyan sa Strong and Hebrew Greek Bible Dictionary at i-explain niya po lahat diyan ang mga nakalagay diyan na walang contradiction. Kaya po mga kaibigan, ang the best Bible translation na dapat nating basahin, King James Version at Geneva Bible, kasi wala naman silang diferensya. Pareho lang sila mga kaibigan. At pag confused po kayo at hindi po kayo maliwanagan kung ano pong ibig sabihin ng nakalagay dyan sa ganyan mga translation mga kaibigan, punta po kayo sa Strong and Hebrew Greek Dictionary. Ipapaliwanag po niya lahat sa inyo. Pag po kayong pumunta sa pinaka-different, no, I think more than libo-libo na yung mga Bible translation, no? Mga bias naman, dagdag, bawas. Ulit po, King James Version, Geneva Bible, and Dr. James Strong Bible, Hebrew and Greek Dictionary. Ulit po mga kaibigan, sana po naliwanagan kayo sa ganito na ang ating video. At ito po ulit, si Erwin Silva, ang inyong lingkod, and you shall know the truth.